Nagtry akong ulit mag-verify sa ShopeePay para makuha yung refund ko. Ma-approve kaya? Tara, alamin natin. So, ito na nga yung Shopee ko. At ipapakita ko sa inyo sa ShopeePay ko, meron akong pera na 755. Yung pera kasi na yan ay galing sa refund. May in-order ako dito sa Shopee. Bayaran ko na siya sa GCash. Pero na-auto-cancel siya kasi hindi siya na-ship on time. Yan, ang pinakamalaking problema ko is paano ko makukuha yung pera ko. Dahil nga kung makikita nyo, yung ShopeePay account ko is temporarily restricted. Dahil nga hindi ko siya ma-verify. Kaya dali-dali akong nag-chat sa customer service at nagtanong ako kung may ibang way pa ba para makuha yung pera. Dahil nga before may nabasa ako na baka daw pwede sa bank, is nag-try ako magtanong sa kanila pero sabi nila hindi daw pa pwede. Kailangan nga daw i-verify yung ShopeePay para makuha ito. Medyo nainis pa nga ako dyan kasi bakit ganun yung policy ng Shopee. Sa GCash naman kasi ako nagbayad. Kahit hindi siya sa GCash ma-refund. Samantalang sa Lazada kasi kung saan ka nagbayad, doon din nila i-refund. Pero yun nga, policy naman nila yun at wala tayong magagawa kasi ang sabi naman nila is para din daw yun sa customer. Naging problem ko kasi sa ShopeePay ko is meron na akong isang ShopeePay na account. Daan nyo na bawal kasi ang multiple account dito sa Shopee. Ito, nag-request ako ng account deletion or i-delete ko yung isa kong account para ma-verify na itong ShopeePay ko. Pinaka main account ko talaga. Next time ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-delete nito. Yun nga, after ko dito mag-fill up is na-grant din naman agad yung request ko. Yun nga, na-delete na siya at dali-dali na akong pumunta sa ShopeePay ko para mag-verify ulit. So ito nga, naglabas na ako ng ID. Tandaan nyo, dapat same ID lahat. ShopeePay nyo sa S-Loan kasi SPayLater para hindi siya ma-reject. Next naman is ito naman sa personal information. Fill-upan ko lang yan. Next na video gagawa ako ng step by step kung paano ko to ginawa. Tapos yun nga, next naman is yung sa pag-picture, identity verification. After nun is nireview ko lang yung mga information kung tama ba at kinonfirm ko na. So dito, medyo nag-aalangan ako kung ilang araw ba siya abutin. Dahil ngayon, walang nakalagay kung ilang araw lang kayo mag-aantay. Before kasi may nakalagay na 3 to 5 business days ang nakalagay, pero ngayon wala. Kaya tuloy ako, hindi ako mapakali at maya-maya ko siya tinitignan. Yun nga, i-update ko kayo kung na-approve na ako para makatulong din ako sa inyo. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang.